here at 1231 Temple Drive, Winter Park, Florida. There's a woman that's a danger to herself and to others right now. A gentleman that's a danger to us. Noong January 12, 2019, nagulat ang komunidad ng Winter Park, Florida dahil sa natagpo ang labi ng isang NBA executive sa sarili nitong tahanan. Napapalibutan ng pulang likido. Akala ng lahat isa lamang itong voluntaryong pagtapos ng lahat dahil na rin sa stress sa kanyang trabaho. Ngunit habang gumugulong ang investigasyon, unti-unting lumabas sa mga sikretong babaliktad sa inyong sikmura. Noong umaga ng January 12, 2019, kumalat ang balita na pumanaw na si Michael Redlick, 65 years old. Kilala siya bilang dating executive ng NBA para sa Memphis Grizzlies at isang minamahal na propesor sa University of Central Florida. Sa kanyang pagpanaw, maraming teorya ang isinaalang-alang. Kabilang na ang posibilidad na voluntaryong ginawa nga ni Michael ang lahat o inatake siya sa puso. Ngunit kalaunan, tinukoy ng mga eksperto sa forensics na ito ay isang kriminal na gawain. Ginagtagal na tukoy ang salarin ang kanyang minamahal na asawa. Pagsapit ng June 2022, humarap na siya sa paglilitis. Gayunpaman, hindi simple ang kasong ito. Hindi inamin ng babae na sinadya niya ang krimen at madalas siyang nagpapalit ng testimonya. Naging mahaba at mainit ang labanan sa pagitan ng prosecution at defense na humantong sa isang hindi inaasahang hatol. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa Winter Park, Florida at sino ang tunay na biktima? Nakaupo sa silya ang akusado, si Daniel Redlick. 46 years old, maliit ang kanyang pangangatawan. Ang kanyang kulay brown na buhok ay halatang may puti na. Maaring dahil sa 3 taong pagkakakulong o sa matinding stress na dinanas niya. Bago mag 2019, si Daniel ay isang karaniwang working American woman, ina ng 2 anak at isang specialist sa multimedia communications. Hindi siya kilala, ngunit pagkatapos ng krimen laban sa kanyang asawa, madalas lumabas ang kanyang pangalan sa media. Ito ang nangyayari kapag ang mga sekreto ng mga tila respetadong mag-asawa ay nailalabas sa publiko. Ipinanganak si Daniel noong 1976 sa Florida. Lumaki siyang mabait, may pinag-aralan at malikhain. Bilang panganay sa kanilang pamilya, lumalim ang pagpapahalaga niya sa kagandahan habang siya ay nagkakaedad. Nag-aral siya sa Valencia College at sa Psychology Department ng Baldwin Wallace University. Noong 1996, muling nagpakasal ang ina ni Daniel, si Caitlin Aquino. Ngunit ang kasal ay tumagal lamang ng 2 taon bago pumanaw si Caitlin dahil sa cancer. Lumabas na matagal na pala siyang nakikipaglaban sa breast cancer. Dahil sa malawak na insurance ng kanyang asawa, nakatanggap siya ng mataas na kalidad ng pangangalagang medikal. Na siyang pangunahing dahilan kung bakit formal na isinagawa ang kasal niya. Sa kasamaang palad, hindi nagtagumpay ang paggamot. Matapos masawi ang kanyang asawa, hindi lamang nag-asawang muli si Michael. Gumanap din siya bilang tatay sa ama ng mga anak ni Caitlin. Dahil nahihirapan siyang palakihin ng mga bata na mag-isa, humingi siya ng tulong sa panganay na anak ni Caitlin na si Daniel. Noong panahong iyon, si Daniel ay 22 years old at nabubuhay na mag-isa. Ngunit tinugod niya ang kahilingan ng ama. Kaya pagkatapos masawi ni Caitlin, nagkasama sa ilalim ng isang bubong si Daniel, ang kanyang kapatid na lalaki at babae at ang stepfather na si Michael Redlick. Oo, tama ang inyong narinig, ang parehong Michael na kalaunan ay naging asawa ni Daniel na siyang nasawi noong gabi ng January 2019. Sa simula ang kanilang relasyon ay batay sa pagkakaibigan. Inalagaan ni Daniel ang mas bata niya mga kapatid at nagtrabaho ng part-time sa isang bar habang abala si Michael sa pagbuo ng kanyang karera sa professional sports. Naging malapit siya sa mga bata at naging komportable siya kay Daniel. Nakita ni Daniel si Michael bilang isang maaasahang suporta. Sa kabila ng 20 years na agwat sa kanilang edad, ang kanilang interaksyon ay naging madali at natural. Dahan-dahan naging mas malapit ang lalaki at babae. Hindi na mahalaga ang edad o status nila, ngunit sa simula itinago ni Daniel ang kanilang relasyon sa kanyang pamilya. Sa piling ng kanyang bagong kasintahan, lalong naging masigla at bata ang pakiramdam ni Michael, habang si Daniel naman ay naramdaman na minamahal at protektado. Gamit ang kanyang mga koneksyon at madali niyang nahanap si Daniel ng bagong trabaho sa isang advertising agency. Bukod sa pagkakaroon ng malaking kita, inilaan ni Michael ang lahat ng kanyang bakanting oras sa pamilya. Maayos ang takbo ng kanilang buhay. Ngunit kalaunan, nakatanggap si Mr. Redlick ng isang magandang job offer. Inalok siyang maging Vice President of Corporate Sales para sa Memphis Grizzlies basketball team.
Ngunit ang bagong trabaho ay nangangailangan ng paglipat sa ibang estado. Walang pag-aalinlangan, inalok niya si Daniel na sumama sa kanya, ngunit taga-alinlangan ng babae. Ayaw ni Daniel na baguhin ang nakasanayan niyang pamumuhay at nag-aaral pa rin siya kaya tumanggi siya. Gayunpaman nagpatuloy ang kanilang relasyon sa malayo at madalas pa rin nakikita ang magkasintahan. Isang araw ipinakita ni Michael kay Daniel ang bahay na binili niya para sa kanilang dalawa at humanga naman siya. Matatagpuan ang cottage sa isang kaakit-akit na lugar sa tabi ng Mississippi River. Ang lugar ay tahimik at maaliwalas. Sa huli, nagdesisyon si Daniel na sumama at manirahan sila ng magkasama. Upang lubos siya makumbinsi, kumuha siya ng isang kawili-wiling trabaho para kay Daniel sa radio industry. Kalauna naalala ni Daniel na sa simula ay perpekto ang lahat. Ngunit ang trabaho ni Michael ay nagdulot ng pagbabago. Maraming taon pagkatapos sa paglilitis laban kay Daniel, nagbigay ng testimonya ang kanilang 15 years old na anak na si Jaden. Ikinuwento niya kung gaano kahusay na ama si Michael na gumawa ng maraming bagay para sa kanyang pamilya. Silang magkapatid kasama ang 8 years old na si Sawyer ay nag-aaral sa isa sa pinakamahusay na paaralan, umaasa magkakaroon ng karera sa sports dahil sa suporta ni Michael. Naging malapit si Jaden sa kanyang ama, isang bagay na hindi niya masabi tungkol sa kanyang ina na nakikita siya bilang hysterical, mapanlinlang at toxic. Naniniwala ang dalagitan na si Daniel ang nagsisimula ng lahat ng gulo sa bahay, habang si Michael naman ang nagsisikap na panatilihin ang kapayapaan sa pamilya. Ngunit totoo ba ang nakikita ni Jaden? Ang bagong posisyon ni Michael ay dumating kasabay ng pagtaas ng responsibilidad at stress. Nagkaroon din siya ng mahirap na relasyon sa management. Nakaapekto ito sa kanya, kaya't siya ay lalong naging stress at pagod. Kalaunan upang makapagpahinga at mag-alis ng pagod, na humaling si Michael sa pag-inom ng alak. Sa paglipas ng panahon, naging araw-araw na nangyayari ito. Madalas siyang umuuwi ng lasing at galit. Naging malinaw ang tensyon sa loob ng bahay. Sinubukan ni Daniel na suportahan ang kanyang asawa. Naunawaan ang kanyang kalagayan. Pagkatapos sila mag-usap, tila kumakalma naman si Michael at nangangakong hihinto. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang mga pangako. Isang beses, hindi sumipot si Michael sa hapunan na pinlano nila magkasama. Hindi ito ang unang pagkakataon, ngunit ngayon ay espesyal nilang inayos ang gabi para magkasama. Labis na nalungkot si Daniel at sinabi na kung hindi siya makakahanap ng oras para sa kanya, sana ay hindi na lang siya nag-abala at nakahanap siya ng ibang plano. Habang papunta siya sa pinto, nagbiro si Daniel na hindi naman importante ang oras, pero labis itong ikinagalit ni Michael. Tumayo siya sa harap ng pinto at sinampal si Daniel. Napakatindi ng sampal kaya napaatras si Daniel. Biglang napansin niya na may tumalsik na pulang likido sa kanyang damit at sahig. Sa gulat, umurong siya palayo sa kanyang asawa na nagsimulang umiyak at humingi ng tawad. Kitang-kitang nababagabag, sinubukan agad ni Michael na makipag-ayos. Dinala niya ang kanyang asawa sa isang pamilyar na sports doctor at ipinaliwanag ang nangyari. Sinuri ng doktor ang biktima, binigyan ng first aid at nagrekomenda na pumunta sa dentist at plastic surgeon dahil malubha ang mga pinsala. Natanggalan pa si Daniel ng isang ngipin sa harap. Kinabukasan nag-ayos si Michael ng isang di malilimutang hapunan at naging mapag-aruga. Walang duda pinatawad siya ng kanyang asawa at hindi niya ito inireport. Dahil sa maigpit na batas ng estado kung saan sila nakatira tungkol sa DV, nagpakita si Mrs. Redlick ng simpatya sa kanyang asawa at nagdesisyon na wag na siyang bigyan ng anumang problema. Ngunit hindi ito ang unang babala. Nakaranas na si Daniel ng ganitong pag-uugali habang magkasama pa sila sa Cleveland. Sa isang concert, nakipag-usap si Daniel sa isang ex-boyfriend na nagpaselos kay Michael. Pauwi na sila. Nagbitaw si Michael ng ilang masasamang komento tungkol dito. Nang sumagot si Daniel sa parehong paraan, bigla siyang sinaktan ni Michael at pagkatapos ay humingi agad ng tawad. Sinabing ginawa niya iyon dahil nasaktan ni Daniel ang kanyang damdamin. Pinatawad ni Daniel ang kanyang partner, sinisiri ng sarili at sa paglipas ng panahon, nalimutan ang insidente. Noong 2003, tinanggap ng mag-asawang Redlick ang kanilang unang anak, isang anak na babae na pinangalan ng Jaden. Pagkalipas ng isang taon, nagdesisyon silang gawing legal ang kanilang relasyon. Ito ay isang masayang panahon sa kanilang buhay at tila maayos ang lahat. Gayunpaman, patuloy na nahaharap si Michael sa mga hamon sa trabaho. Nagbago ang management at hindi niya nakuha ang inaasahang promotion. 7 taon pagkatapos, lumaki ang pamilya sa pagdating ng kanilang anak na lalaki na si Sawyer. Lubos na nakatuon ng mga magulang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Ngunit ang trabaho ni Michael ay patuloy na nagdudulot ng tensyon na nagbunsod upang muli siyang magsimulang uminom.
Humantong ito sa mas madalas na pagtatalo. Sa isang pagtatalo, hinawakan ni Michael si Daniel sa lalamunan at idinikit sa dingding na labis na ikinatakot niya. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kinaya ang magaspang na pag-uugali. Nag-impake siya. Dinala ang mga bata at lumipat sa kanyang mga kamag-anak. Dapat tandaan na ang kanyang mga kamag-anak ay hindi sumang-ayon sa kasal nung una. Ngunit kalaunan ay tinanggap din. Ulit-ulit na bumisita si Michael, humihingi ng tawad at nagmamakaawa na umuwi na siya. Pagkaraan ng ilang taon na ibalik ang kanilang relasyon. Ang sumunod na mga taon ay hindi naging matatag. Ilang beses lumipat ang mga Redlick. Inalok si Michael ng trabaho sa California, kung saan sila nanirahan sa loob ng halos 5 taon. Ang panahong ito ay hindi naging matagumpay dahil patuloy na nakikipagbuno si Michael sa kanyang mga problema at nagpapakalasing. May panahon pa na parehong nawalan ng trabaho ang mag-asawa at nabubuhay lamang sa kanilang ipon. Noong 2014, isang panibagong paglipat ang nalalapit. Ito'y sa Indiana. Ngunit may magandang pagkakataon silang makahanap ng bagong tahanan. Nauna si Michael habang nanatili si Daniel sa California kasama ang mga bata upang ibenta ang kanilang lumang bahay at mga gamit. Nakakapagod ang paulit-ulit na paglilipat at mahirap para sa mga bata na makibagay sa mabilis na pagbabago ng kanilang paligid. Ang buong proseso ay tumagal ng 1 taon. Sa panahong iyon, bumuti ang sitwasyon sa pananalapi ng pamilya. Gayunpaman, nagbago ang relasyon ng mag-asawa. Ang distansya at madalang na pagkikita ay nakaapekto sa kanila. Nagkalayo sina Daniel at Michael at halos hindi na nag-uusap. Nang sa wakas ay magkasama muli ang mag-asawa, naharap sila sa mga bagong problema. Nagsimulang maghinala si Daniel na niloloko siya ng kanyang asawa. Naging malamig siya at malayo at ang dating pag-iibigan ay nawala. Nagkaroon ng lakas ng loob si Michael na umamin na ang edad at kalusugan niya ang may kasalanan. Nahihiya siyang banggitin ito noon sa takot na mawala ang kanyang mas batang asawa. Nagpasalamat si Daniel sa kanyang katapatan at sinuportahan siya tulad ng dati. Matapos subukan ng maraming gamot, nagdesisyon ang mag-asawa na sumailalim sa hormone injections. Matindi ang kanilang pinagdaanan, ngunit patuloy silang nagsisikap na ayusin ang kanilang relasyon. Sa kasamaang palad, ang pagkaipon ng stress, hindi pagkakaintindihan at hindi nalutas sa mga sigalot ay humantong sa malagim na mga pangyayari noong 2019. Ang testosterone injections ay nakatulong kay Michael na bumata, pisikal at mental. Tila bumalik ang kanyang dating enerhiya at sigla. Ngunit nagdulot ito ng pagtaas ng kanyang aggression. Isang gabi habang nanonood sila ng pelikula, nakatulog si Michael. Umakyat naman si Daniel para magpahinga. Kinaumagahan, pumasok si Michael sa banyo habang nagsisipilyo si Daniel at sinuntok niya ito sa ulo. Ikinatwiran niya ang kanyang ginawa sa pagsasabing hindi siya ginising ni Daniel noong nakaraang gabi. Dahil dito, ang naging sagot ni Daniel ay sawang-sawa na siya at aalis na. Lalo lang itong ikinagalit ni Michael. Sinimulan niyang hawakan ang lalamunan ni Daniel. Hindi nakalaban ng kawawang babae at nagsimulang mawalan ito ng malay. Sa isang sandali, naramdaman niya na tila masasawi na siya. Pagkaraan ng ilang sandali, iminulat ni Mrs. Redlick ang kanyang mga mata at nakita ang kanyang asawa na nakatayo sa tabi niya, natatakot, naguguluhan at humihingi ng tawad. Ang tanging nagawa ni Daniel ay dahan-dahang gumapang palayo. Matapos ang insidenteng ito, nagpatuloy silang mamuhay sa iisang bahay at pinalaki ang kanilang mga anak. Ngunit tuluyan na nagbago ang kanilang relasyon. Tila naabot na ang punto na wala ng balikan. Madalas nang umiinom si Michael at dumadami ang pagtatalo sa bagay, maging sa maliliit na bagay. Tumaas ang bilang ng pagkakataong nagiging pisikal na agresyon ang hindi pagkakontento ni Michael. Sa kabila ng kanyang kawalang kasiyahan at sama ng loob sa kanyang asawa, hindi umalis si Daniel. Patuloy niya itong minamahal ng malalim. Nakaapekto rin kay Daniel ang sitwasyon. Naging nervyosa at iritable siya at madalas kinukulong ang sarili. Upang maaliw, pinasok niya ang photography. Sa kabila ng lahat, nanatiling tila kagalang-galang ang kanilang pamilya dahil hindi naman lumalabas sa tahanan ng karamihan sa kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Sa pagkatapos ng 2014, tuluyan ng nanirahan ng mga Redlick sa Florida. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Michael na baguhin ang kanyang karera. Pagod sa walang tigil na stress, kinuha niya ang posisyon bilang Director of External Affairs and Partnership Program sa University of Central Florida at nagsimulang magturo. Bagamat mas mababa ang kanyang kita kumpara noong nasa NBA siya, nagbigay ito sa kanya ng kasiyahan at katatagan. Sa simula, umupa sila ng bahay. Ngunit pagkaraan ng 1 taon, bumili sila ng sarili nilang ari-arian sa kaakit-akit na lugar ng Winter Park. Napakaganda ng kanilang bahay. Dinisenyo sa istilong Mediterranean na may malawak na espasyo.
Paborito ni Daniel ang attic floor na nagsilbing taguan niya. Madalas siyang doon natutulog lalo na kapag nagagalit si Michael. Ang testosterone injections ay nagpapabata kay Michael at nagbabalik sa kanilang intimate life. Ngunit kahit sa mga maiinit at sandali, siya ay naging malupi. Nanatiling tense at hindi matatag ang kanilang relasyon dahil dito nagkaroon si Daniel ng pagkalulong sa alak. Habang nagtatrabaho si Michael at sumusuporta sa pamilya, inasikaso ni Daniel ang sambahayan at mga bata. Ngunit lalo lang niyang ikinukulong ang sarili. Humantong ang kanilang pagtatalo sa paghihiwalay noong 2016. Sa kabila nito, patuloy na nakikipagkita si Michael sa mga bata at sinusuportahan sila sa pananalapi, nagbabayad ng mga bayarin. Sa panahong ito, nakahanap si Daniel ng trabaho sa isang paaralan. Nakatulong ang mga bagong kakilala upang makaahon siya sa kanyang depresyon at naibalik ng kanyang mga responsibilidad ang kanyang kalayaan. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang nakikipagkita kay Michael na dumarating at umaalis kung kailan niya gusto. Sa isa sa mga pagbisitang ito, nagkaroon sila ng panibagong pagtatalo kung saan nagtapos si Daniel sa ospital dahil sa injury. Muli siyang nanahimik at hindi sinabi ang totoo sa nangyari sa takot na magdulot ito ng problema sa kanyang asawa. Ngunit sa pagkakataong ito, inakala ni Michael na normal na lamang ang pananahimik niya. Sa interogasyon, inamin ni Daniel na noong unang bahagi ng October 2016 may isang pambihirang nangyari. Tinangka siyang sagasaan ng kanyang asawa gamit ang kotse nila. Nailigtas lamang siya dahil nakatalon siya sa mga damuhan. Matapos ito, nagtungo si Daniel sa police department. Gayunpaman na magsimula magtanong ng detalyado ang mga detective tungkol sa insidente, nagbago ang kanyang isip at umalis siya sa parehong dahilan gaya ng dati. Kalauna nagkasundo muli ang mag-asawa at bumalik sa iisang bubong. Ngunit ito na pala ang magiging mapaminsalang desisyon para sa kanilang dalawa. Bandang alas 9 ng umaga noong January 12, 2019 may tumawag sa 911. Ang babae sa kabilang linya ay nagpakilala bilang Daniel at nag-ulat na nasawi ang kanyang asawa na si Michael dahil sa atake sa puso. Nang dumating ang rescue service sa pinangyarihan at pumasok sa bahay, napansin agad nila ang matapang na amoy ng cleaning agent sa pasukan. Sa sala, nakita ng team ang isang timba na puno ng kulay pula na tubig. Higit pa rito, isang malalang eksena ang bumungad. Isang lalaki ang nakahandusay sa sahig sa gitna ng pulang likido. Ito'y wala ng buhay. Naging malinaw na ang kawawang lalaki ay hindi nasawi sa atake sa puso tulad ng sinabi ng kanyang asawa, kundi sa isang malalim na atake ng isang matulis na bagay. Ang babaeng tumawag ay natagpuan din na may atake sa kanyang pulso. Binigyan siya ng first aid ng mga paramedics bago dinala sa ospital. Sumunod ang pulisya at sinimula ng investigasyon. Nang suriin ng mga investigador ang pinangyarihan, nakatitiyak sila na ang buhay ni Michael ay kinuha. Malabong siya mismo ang nagbigay sa sarili niya ng malalang pag-atake na iyon. Kalaunan, kinumpirma ng forensic analysis na ang mga bakas ng pulang likido ay pag-aari ng nasawi. Ang kulay pula na likido sa timba sa pasukan ay walang iba kundi kay Michael. Mayroong nagtangkang maglinis ng bakas mula sa silid tulugan patungo sa sala na nagpapahiwatig na kinaladkad ang labi. Sa kabila ng paglilinis, hindi lahat ng ebidensya ay nawala. Nakita ang mga talsik sa sulok ng silid at sa mga dingding. Bukod pa rito, may malaking matulis na bagay na nasa pasukan ng kusina at tatlong mas maliliit na matulis na bagay ang natagpuan sa sink. Sabi ka mga detective na makausap si Daniel. Nang iulat ng mga doktor na hindi naman malubha ang kanyang mga sugat, agad siyang kinwestiyon. Sa panahon ng interview, paulit-ulit niyang binabago ang kanyang pahayag. Sa simula, sinabi niya na inakala niyang nasawi ang kanyang asawa dahil sa sakit sa puso. Pagkatapos, sinabi niya na voluntaryong tinapos ito ang lahat matapos sila magtalo. Ngunit pinabulaanan ng mga eksperto ang kanyang mga sinabi. Mahirap atakihin ang sarili sa ganoong paraan at ang mga taong voluntaryong tatapusin ang sarili ay karaniwang pumipili ng mas simple at hindi gaanong masakit na paraan. Ipinakita ng autopsy na nasawi si Michael dahil sa labis na pagkawala ng pulang likido. Kung naagapan sana siya, maililigtas ang kanyang buhay. Bukod pa rito, may atake ang kanyang kaliwang mata. Ipinakita rin ng mga test na mataas ang level ng alcohol sa kanyang katawan. Ipinahayag ng investigasyon na ilang araw bago ang insidente, nagkaroon ng pagtatalo ang mag-asawa na nasaksihan ng kanilang panganay na anak. Lasing si Michael at pumasok sa banyo kung saan nagtatago si Daniel. Ngunit namagitan ng anak nilang si Jaden, inagaw ang bote sa kanya. Matapos ito, umalis si Daniel at bumalik na lamang nang makatulog na ang kanyang asawa. Ayon sa babae, iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ang ganoong tindi ng galit ng kanyang ama, kung saan humingi naman ito ng tawad na maraming beses. Patuloy pa rin niyang iginiit na siya ay isang mapagmahal at maalalahanin na ama, habang sinasabi na ang kanyang ina ay nag-uumpisa ng mga sigalot.
Kinabukasan, nagbati ang mag-asawa. Inimbitahan ni Michael ang kanyang asawa at mga anak sa isang soccer game. Gayunpaman ayon sa mga nakakita, tila nababagabag si Daniel at halos hindi nakikipag-usap. Nang gabing iyon, iniwan ng magulang ang kanilang mga anak sa bahay ng isang kaibigan para mag-sleepover, kaya nag-iisa sila. Bandang 10:30 PM, umuwi si Daniel matapos dumaan sa McDonald's. Pagpasok niya sa bahay, natagpuan niya ang kanyang asawa na lasing. Habang kumakain, nakatanggap si Daniel ng mensahe mula sa isang hindi kilalang lalaki. Nakita ito ni Michael. Kinagat ang isang bahagi ng kanyang hamburger at dinura ito sa kanyang asawa. Pagkatapos, inatake niya ito, hinawakan ng kanyang lalamunan. Bilang pagtatanggol sa sarili, dinakma ni Daniel ang unang bagay na nakita niya. Isang matulis na bagay at inatake si Michael sa dibdib. Natumba siya at nagsimulang lumabas ang pulang likido ng matindi. Ayon sa akusado, agad siyang tumawag sa emergency services. Ngunit nagkamali raw ng dial ng numero. Kinumpirma ang kanyang pahayag sa investigasyon. Dahil sa pagkagulat, humiga siya sa tabi ni Michael at nakatulog hanggang umaga. Itong paliwanag ni Daniel sa 11 hours na walang nangyari. Nang tanungin ng prosecution kung bakit siya nagsinungaling sa emergency call at sa mga sumunod na tanong, ipinaliwanag ni Mrs. Redlick na natakot siya at nag-aalala na walang maniniwala na self-defense ang ginawa niya. May mga dahilan sa takot na ito. Bagong insidente, nasangkot siya sa isang kaguluhan kasama ang mga kaibigan. Nang dumating ang pulisya, nagtangkang manlaban si Daniel. Tinangkang kagatin ng isa sa kanila. Tumanggi rin siya makipagtulungan sa investigasyon na humantong sa kasong disorderly conduct at resisting arrest. Si Daniel ay nasa probation sa loob ng halos 1 taon. Napag-alaman din na ang mga atake sa kanyang pulso ay gawa niya mismo. Sinabi niya na sinubukan niyang tapusin ang lahat dahil sa emosyonal na kaguluhan. Ngunit ang kalikasan ng mga sugat ay nagpapahiwatig ng iba. Ang mga atake ay mababaw at hindi nagbabanta sa buhay, kaya hindi pinaniniwalaan ang kanyang pahayag. Natuklasan din ng mga investigador na si Daniel ay malayo sa pagiging uliran. Matapos malaman ng pangangaliwa ni Michael, gumawa siya ng profile sa isang dating site. Nakipag-ugnayan sa mga lalaki at kumanti sa pamamagitan ng pagtataksil. Ang status ng kanyang profile ay nagdeklara na siya ay single at walang relasyon. Sa pagsusuri ng maraming mensahe ni na Michael at Daniel, lumabas na mahal pa rin ni Daniel ang kanyang asawa. Nang malaman niya ang tungkol sa affair ni Michael, nakaramdam siya ng pagtataksil at matinding pagkadismaya. Nadiskubre rin niya ang plano ni Michael na iwan siya sa kabila ng pagpapakita nito ng pagsisisi at pagnanais na ayusin ang kanilang relasyon. Ipinaliwanag ni Daniel na mahirap niyang naunawaan at tanggapin ang mga ginawa ng kanyang asawa. Wasak ang kanyang puso dahil ibinigay niya ang pinakamahusay na mga taon ng kanyang buhay sa isang lalaki na hindi siya pinahahalagahan. Ginamit ang prosecution ng impormasyong ito laban kay Daniel at sinasabing ang krimen ay pinagplanuhan at ginawa dahil sa matinding galit. Hindi niya matanggap ang pagtataksil ni Michael at ang nalalapit nilang diborsyo. Tulad ni Mr. Redlick, si Daniel ay madalas ding magalit. Kinumpirma ito ng mga kapitbahay na nagsabing madalas magtalo ng malakas ang mag-asawa at umaabot sa pisikal na sagutan. Ang paglalarawan kina Michael at Daniel ay magkaiba sa mga taong nakakakilala sa kanila. Ayon sa iba, si Michael ay nilarawan ng positibo, mabait at matulungin, samantalang si Daniel ay tinuturing na palaaway. Ipinakita ng video evidence kung saan nakita si Daniel na umaatake at kumikilos ng padalos-dalos laban sa kanyang asawa. Sumang-ayon ng mga kaibigan at kapatid ni Michael sa paglalarawang ito, kung saan naalala ng isa na tinawag niyang baliw si Daniel. Ngunit tiniyak niya na magiging maayos ang lahat hanggat nakatago ang mga matulis na bagay. Gayunpaman iginiit ng abogado ni Daniel na ang kanyang mga ginawa ay batay sa pagtatanggol sa sarili at sa kasaysayan ng emosyonal at pisikal na pang-aabuso. Kinumpirma ng mga kamag-anak na madalas saksihan ng kanilang mga pagtatalo na si Michael ay magaspang at mapang-abuso sa emosyon. Alam din nila na madalas itong sinasaktan at hinahamak si Daniel, bagamat hindi sa kanilang harapan. Sa huli noong June 22, 2022, hinatulan si Daniel ng hindi nagkasala sa pagpaslang ngunit nagkasala sa pagtamper ng ebidensya dahil sa paglilinis ng crime scene at paggalaw ng labi. Noong August 5, 2022, siya ipinatawan ng hatol. Hindi nakaragdag ang pagkakakulong dahil halos 3 taon na siyang nasa pre-trial detention, kundi 1 taong probation at kailangang sumailalim sa mental health treatment. Naglabas ng pahayag ang State Attorney's Office na kinilala ang hatol at nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ni Michael Redlick. Ang kanilang mga anak naman ay nasa mga mabubuting kamay. Tunay nga sa bawat pintuan na sarado, may kwentong nagtatago. Kwento ng takot,
lihim at trahedya. Ipinapakita rin ito na ang mga padalos-dalos na desisyon na gawa ng takot ay maaaring magdulot ng mabigat na kahihinatnan at ang family support at mental na kalusugan ay laging mahalaga. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!